Grace, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At alam ko po ay medyo inahantok pa tayo sapagkat kung magising ka lang ng alas 7, mahuli ka. At marami sa atin ay nagising sigurado ng alas 4. Kaya pinaghandahan ho yan. Amen. At bawat isa ho sa atin, pinagpala naman ng Diyos. So sa mga nakaraang pag-aaral ay ating pong inaral ang unfailing faith ng mga heroes of faith pa rin na kung saan ito ay tuloy-tuloy pa rin sa ating aralin. At sa araw na ito ay napakahabang kwento ang ating tutunghayin. Kaya naman inihiling ko sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ito ay makonpress lahat at makuha ng bawat isa sa atin. At alam ko po na ang mga nakarang linggo ay naragdagan ng ating mga pananampalataya. Lumalim, nagkaroon ng kaalaman. Una, doon sa buhay ni Queen Esther na kung saan siya ho ay pinagpala ng Diyos sapagkat ang kanilang pananampalataya na kasama ng kanyang pinsan na si Mordecai na kanyang tatay na binilang tatay, sila ho ay pinagpala at sila ay sinamaan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Gayon din po si Job, na kung saan agamat siya ho ay mayroong katwiran para sa kanyang sarili, nung siya ay bumalik loob sa Panginoon at nalaman niya ang lahat ng kanyang pinagsasabi, sumbat sa Diyos na kung saan napakipagtalastasan ay kamangmangan at binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos. Hindi lamang po yun, kundi dinoble ang kanyang mga ari-arian. At siguro po nagtataka kayo, si Job ay hindi nabilang sa mga heroes of faith na kasi nga sa kanyang aklat, mayroon siyang isang bagay na nagawa na pagsumbat sa Diyos at pinamumukha niya nung siya'y isinilang, buti pang hindi na ako isinilang. Kaya kung mababasa natin ang Hebrews na 11 na ang heroes of faith hindi nakatala ang pangalan ni Job. Pero hindi naman po siya nanatiling makasalanan, kundi siya ay nanatili pa ring matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. At pinakikilala ng ating Diyos na siya ay Diyos ng mahabagin, mapagpatawad at puno ng pagpapala sa lahat ng matapat sa Kanya na kumikilala. Amen po ba? At ngayon po, ang ating pong kwento ngayon ay patungkol sa the unfailing faith of Daniel. Sinong nakakakilala kay Daniel? At baka ang nakikilala nyo lang kay Daniel, siya ay umiga sa mga leon. Yun. At dito, sa umagang ito po ay ating pong aralin kung papaano ang pananampalataya ni Daniel. Sabi nga dito sa ating babasahin ko lang po, in ESV, exiled Babylon 605 BC, Daniel was one of the several young men chosen to serve in Nebuchadnezzar's court when Persia conquered Babylon in 599. Daniel was again given a position of power. He remained faithful. God brought this hostile environments from interpretation of dreams of the king to the familiar stories of the fiery furnace, the lion's dance, and the unwriting of the wall, to the prophetic vision of a recurrent theme is God sovereignty over human affairs in the historical section. So, aaralin po natin ngayon mag-start po tayo sa chapter 1 to chapter 6, napakahaba. At ang ginawa po ng ating punong pastor, siguro mga 7 pages. Pero ito ho, sisikapin natin ito'y mahintindihan ng bawat isa at sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Sige po, manalangin muna tayo. Aming Diyos, humihingi po kami ng gabay sa bawat isa sa amin, sa aming kalagitnaan. Huna, papasalamat po kami sapagkat kami ay dinala mo, bawat isa sa amin, na nandito may malakas na paa at pangangatawan, kaisipan, at handa na ikaw ay sambain sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman po, Panginoon, amin pong pinapahubaya ang lahat sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu.
Ikaw po ang malayang magbukas ng unawa sa bawat isa sa amin at sa aming kalagitnaan, Panginoon, na ang iyong salita ay pakinabang upang sa ganoon walang masayang sa salita na lalabas sa bibig ng iyong mensayero sa gumagang ito, Panginoon. Gamitin mo rin ako at ikaw po, Panginoon, ang magtago sa iyong pagka-Diyos. Sa ganoon, Panginoon, ang lahat ng aking sasabihin ay pawang sa iyo manggagaling sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, hindi sa aking sariling karunungan. O Diyos, kami po'y nagpapakumbaba at aming ipinagkakaloob ang aming sarili. Lahat na nandito, Panginoon, kami po, O Diyos, ay umihingi ng unawa sa kwento kung papaano ang matatag na pananampalataya ni Daniel. Purihin ka, sambahin ka sa umagang ito, Panginoon. At kung meron man na umingi ng kagalingan habang sila'y nakikinig, O Diyos, magdala ka po ng kagalingan sa aming kalagitnaan. Kapayapaan at kagalakan sa aming puso ay mananatili ito hanggang matapos ang gawain. Kaya naman, Panginoon, amin pong ibinabalik sa iyong maingat ang pagsamba, papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Yan. Amen. So dito sa kwento, kung paano the unfailing faith of Daniel, at starting sa chapter 1 up to chapter 6. Even Daniel na siya ay supervision ng 4 kings, hindi po niya kinompromise ang kanyang pananampalataya, kaya siya ay nabilang sa mga unfailing faith of Daniel, na kung saan na siya ay mayroong malakas o matatag na pananampalataya sa Diyos. Noong pong panahon na ang pagtuturo kina Daniel ng 3 taon na pamamahala ng Juda. Tandaan po natin, galing sa angkan ng Juda si Daniel. At sinakop sila ng Babylonia sa pamamagitan ng hari na si Nebuchadnezzar. Pagkatapos nilang nasakop ang Juda, ito ay inalipin niya ang Juda at pinapili niya ang mga matipuno at matatalinong mga kabataan. Dito, si Daniel at ang kanyang 3 kaibigan ay napasama doon sa pagpili ng Haring Nebuchadnezzar, sapagkat ang kanilang pananampalataya ay hindi katulad din kay Daniel. Si Daniel si Juda, galing sa Juda, kaya si Udyo at matatag ang kanyang pananampalataya kasama ng kanyang mga 3 kaibigan. Ang pangalan po ng kanyang mga 3 kaibigan nung sila ay sa pangalan ng Udyo ay hindi ho, ang una ho si Daniel ay Belteshazzar. Sabi na, Belteshazzar ang pangalan ni Daniel. Pinalitan siya sa pangalang Babylonian's name, na kung saan ay nakaangkop sa kanilang mga Diyos. Maraming Diyos kasi ang Babylonia sapagkat sila'y pagano. At ang pangalan naman po ni Ananias ay Shadrach, at si Misael ay Abednego, at Mesak, at si Misael ay Abednego, at si Asarias po ay Abednego. Ulitin ko po, mali ang sinabi ko. Si Ananias ay Shadrach, at si Misael ay Mesak, at si Asarias ay Abednego. Ayan, ang tunay na pangalan nila. So, para malinaw po, no? Pangalan sila ng Udyo at pinalitan ng pangalan ng mga Babylonians. At yun ho ay inangkop nila sa kanilang Diyos. Pero dito makikita po natin ang matatag na pananampalataya ni Daniel. Bagamat sila po ay 14 years old at that time. 14 na taon, kabataan sila, pero nung sila po ay mapili upang papag-aralan ng Haring Nebuchadnezzar at isama sa mga astrologists at sa mga manghuhula na kung saan siya po ay mayroong refusal na pinanindigan niya ang kanyang pananampalataya. Tinanggihan niya ang hari na inutos kay Aspenas na sila ay pakahinin ng karne at alak na mismong pagkain ng hari. Dahil sila'y pagano, sila po ay i-offer muna sa kanilang mga Diyos-Diyosan pagkatapos kakainin. At itong si Daniel, nagpasya siya at kinausap niya
ang tauhan ng Haring Nebukadnezar na nakiusap siyang gulay na lang ang sa amin. Hindi po yun na, hindi po, yung iba kasi ginagawa nilang Daniel fasting. Hindi po Daniel fasting yun. Walang Daniel fasting. Walang sinabing fasting dito. Kaya ang nangyari ho doon, gulay ang pinili niya, subalit nangangamba itong si Aspenas, sabi niya, ay hindi pwede. Baka pagkatapos na kayo ay paghambingin ng mga napili, baka kayo ay kakaiba at pagkatapos ako'y pupugutan ng ulo. Anong hiniling ni Daniel? Ang sabi ho ni Daniel, nanindigan siya sa kanyang pananampalataya, ayaw niyang kakain ng pagkaing-ain sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi niya, subukan mo kami ng 10 days. At pagkatapos, iharap mo kami sa hari. Then, pagkatapos ng 10 days, sinarap sila sa hari, sabay-sabay. Gulay ang kinakain lang at umiinom ng tubig. Nakakahigit ang grupo ni Daniel na sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos na malalim at hindi natinag, siya ho ay nakakaigit kaysa mga ibang pinag-aral nila. At hindi lamang yon, binigyan pa ng kakayaan ng Diyos na siya ay makapag-explain ng mga panaginip. Yung maibigay niya kung ano ang ibig sabihin ng panaginip, iyan ay binigay pa rin ng Diyos sa kanya. Kaya naman, si Daniel ho ay nakapaglingkod sa kaharian ng Nebukadnezar in 17 year. 3 years silang pinag-aral, so 14 plus 3, at sila ay nag-graduate ng sa Chaldeans languages na kung saan sila ay walang alam, subalit ang mga binatang ito, dahil mayroon siyang matatag na pananampalataya, sila ang scholars. Kaya kayo mga kabataan, kapag kayo ay mayroong matatag na pananampalataya sa Diyos, hindi kayo mawawalan ng karunungan. Dito nakita natin si Daniel na kung saan sila ay nakakahigit. Bakit sila nakakahigit? Ang pananampalataya nila ay hindi nila iniwanan sa kanilang Diyos na nakamulatan. At tandahan natin, ito ay mga offspring ni Abraham. Kung papaano ito ang pinanggalingan ng kanilang lahi. Kaya naman, siya ay matatag sa kanyang pananampalataya. So, chapter 1 pa lang yan. At ngayon po, siya ay naglilingkod ng 17 years old kay Haring Nebukadnezar sa Babylonia. First point, ang sabi nga, Daniel had an unfailing faith in God because Daniel had a strong faith that his God was much more powerful than gods of Babylon. Dito pa lang, sa chapter 1 pa lang, pinakita niya na igit na makapangyarihan ng Diyos ni Daniel kaysa mga Diyos ng Babylonian. Gulay ang kanyang kinain, pero sila ho ay nakakahigit sa kanila. Na kung saan, ito ay pinatunayan niya na ang Diyos ni Daniel ay igit na makapangyarihan sa Diyos ng taga-Babylonia. Amen. Ang Diyos ni Daniel, ang Diyos natin, amen. Hanggang sa panahong ito, kaya ang Diyos natin ay makapangyarihan at Diyos na kung saan na ito ay nagbibigay sa atin ng karunungan. The beginning of wisdom, sabi nga. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yung pagkatakot sa Diyos ang umpisa ng karunungan na ipagkakalob ng Diyos. Amen. So dito, basahin po natin ang Daniel chapter 2. Umpisa po tayo sa chapter 2 ng Daniel. Sabi ko nga, mahaba-haba ito. So, dito makikita po natin kung papaano si Nebukadnezar ay nanaginip na minsan siya ay nagulimahanan. Ibig sabihin, nagulo ang kanyang kaisipan sa kanyang panaginip. At sa kanyang panaginip na kung saan siya ay hindi mapakali sa pamamagitan ng panaginip na kanyang napanaginipan. Sabi nga, his mind was troubled and he could not sleep. So the king summoned the magician, encanters, sorcerers, and astrologists to him what he had dreamed. When they came and I stood before the king, he said to them, I have a dream that troubles me and I want to know what means. That the astrologist answers the king, May king live forever. Tell your servant dream and we will interpret. Pero ano ang sagot ng hari dito? Sumagot ang hari, sabi niya, basta, nanaginip ako. Ang panaginip ko, sabihin ninyo kung ano ang panaginip ko, pagkatapos, bigyan nyo ng kaulugan. So,
Kung iisipin nun ninyo, napakahirap ang gusto ni Aring Nebukadnezar. Ang panaginip niya, hindi niya sinasabi at umihingi pa ng kaulugan. Una, parang pinauhula niya ang kanyang panaginip sa mga astrologers na kung saan na kanyang pinatawag at ni isa wala hong makapagbigay sa kanya ng tamang sagot. Kaya nga, dito makikita ho natin kung papaano ang ating tinutukoy na si Daniel na habang nagkakaroon ho ng takot ang haring ito, in verse 2:1 sabi nga, and nagkaroon siya ng prostration to the, in chapter 2 verse 2:13. Kasi kailangan lalaktawin natin ito kasi di natin pwedeng basahin mo ito. Yung pinakalaman lang ang kunin natin para maintindihan ninyo. In chapter 2 verse 2:13, the king is unable to remember his dream. Yung parang nawalan siya ng memorya na sabi niya, pinipilit niya sa mga encantador, sa mga astrology, sabi niya, sabi niya, kasi sumagot ang mga manghula, mahal na hari, ibigay niyo po sa amin at saysayin ninyo ang inyong panaginip upang sa ganoon ay mabigyan namin ng kahulugan. Basta, sabi niya, nakapagpasya na ako at alam ko pinatatagal niyo lang ang oras upang sa ganoon ay magbago ang aking kaisipan. Hindi na magbabago ang aking kaisipan. Kung hindi ninyo masabi ang aking panaginip at mabigyan ng kaulugan, lahat kayo ay papatayin. Kakatayin kayo, pati na ang inyong mga pamilya at mga tahanan ay sisirain at susunugin. So, dumating na po dito si Daniel na kung saan, saklaw si Daniel sapagkat siya kasama doon sa kanyang pinaaral na pinatawag ng hari. Bagamat hindi man pinatawag si Daniel, si Shadrach, Meshach, Abednego, pero kasama yan kasi uubusin niya ang mga matatalinong tao, pinauubos niya. Dahil nga siya ay nagkaroon ng trouble sa kanyang panaginip. And sabi nga, ito ang demand in chapter 2 verse 2-4. Babasahin nun natin ang chapter 2 verse 2-4. Sabi nga, siya ay nagkaroon ng sumagot ang mga astrologo at sa wikang sabi nga, Amaraico, or in chapter 2, sa English na po natin basahin upang sa ganon, kasi English yung nakalagay dyan. And then, ang sabi ho rito, kung papahano, sabi niya, pinag-utos na muna ninyo sa amin at pag-isipin na kailangan masabi ninyo ang inyong panaginip. Kung hindi nyo masabi, hindi namin mabibigyan ng kahulugan. Pero matigas pa rin po ang ulo ng Aring Nebukadnezar. Pinipilit niya ang kanyang sarili. Kaya naman, ito ho nga, si Daniel ay, nung malaman niya ito, siya ay nagpasya na makiusap sa hari. Na kung saan, ang sabi nga ni Daniel in chapter 16, at this Daniel, sabi nga dito, why did the king issue such a harsh decree? Sabi, nagtanong kasi si Daniel sa chapter 15. He asked the king officer, why did the king issue such a harsh decree? Ariok, ayan, answer Ariok. Ang pangalan ho ng namumuno rito ay Ariok. Kaya kagabi sabi ni Pastor Manok, katunog pa naman ng manok. Sabi niya, Ariok. Then he explained the matter to Daniel in verse 16. At this Daniel went in the king and asked for time so that might interpret the dream for him. Then Daniel returned to his house and explained the matter to his friends Ananiah, Misael, and Azariah. Bakit niya in-explain kay Shadrach, Meshach, Abednego? Upang sila ay umingi ng wisdom sa Panginoon. At silang lahat ay sabay-sabay na nanalangin. Amen. So, kapag mayroong mga bagay na hindi natin maintindihan sa ating mga buhay, kailangan ingin natin ng payo ang ating Diyos. Dito, wala na anumang katiting sa kaisipan ni Daniel na mayroong sumasagi kung ano ang kahulugan at kung anong napanaginip ng hari. Pero, nung sila ay sumangguni sa Diyos, silang tatlo, He urged them to plead a mercy from the God of heaven concerning His mystery. Tandaan po natin, ang mystery ay belongs to God.
Ibig sabihin sa Deuteronomy, sabi nga, ang misteryoso ay iyong iwan sa kamay ng Diyos sapagkat siya lang ang nakakaalam ng mga misteryosong bagay. Kagaya o ng Trinity, misteryoso yan. E di, wag mo nang ayahan na ang iyong kaisipan ay guluhin mo pa sa Trinity. Sapagkat kung sinabing iisa ang Diyos at sinabing si Kristo ang Ama, paniwalaan mo lang na siya ang Diyos. Amen? Huwag mo nang guluhin ang iyong kaisipan. Dito, hindi ginulo ang kaisipan ni Daniel. Ang mga misteryosong bagay ay isinangguni sa Diyos. Kaya naman po, so that, sabi nga dito sa verse 18, He urged them to plead for mercy from the God heavens concerning His mystery, so that he and his friends might not be executed to the rest of wise men in Babylon. Iisipin nyo, mayroong malasakit dito si Daniel. Sabi niya, uubusin nila ang mga matatalino, uubusin nila ang mga hula, at kasama tayo. And then, during the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven. Dito, nakita ho natin, nung gabing sila'y nananalangin, anong nangyari? Nag-reveal ang Diyos kay Daniel at sa kanyang kasama na kung saan si Shadrach, Meshach at Abednego. Nireveal niya kung ano ang napanaginip ng hari sa kanila. Anong ginawa ni Daniel? Si Daniel ho, sabi nga, during night the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised God of heaven and said, Praise be the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. Amen. Lahat, purihin ng Diyos sapagkat nasa Kanya ang lahat ng pangunawa. Nasa Kanya ang lahat ng mga bagay na misteryoso at kaya Niya ito at alam Niya at kaya Niyang ipagkaloob sa amin. Kaya ganon ang pananampalataya ni Daniel. Kaya naman po, He reveals deep hidden things. Pinaalam Niya ang mga malalalim na bagay na kung saan sa panaginip ng hari. Knows lies in the darkness and light dwells within. Sabi nga, Thanks and praise you, God of my ancestors. You have given the wisdom and power. You have made known to me what we ask for you. You have made known as to us in a dream of the king. Dito ho makikita ho natin kung papaano si Daniel praised and acknowledged the gods of Israel. Amen. In-acknowledge niya at pinuri niya ang Diyos ng Israel. Kaya tayo kapag tayo mayroong mabigat na problema, puriin mo lang ang iyong Diyos. Kung hindi mo naiintindihan ng isang bagay na nangyayari sa iyo, Lord, puriin ka, dakilain ka. Sapagkat ikaw ang nagsabi, Panginoon, hindi mo ako pababayan, hindi mo ako iiwanan. Ganon ang ugali ni Daniel. Naniniwala siya na hindi siya iiwanan ng Diyos sapagkat mulat-mula sa kanyang pagkabata, iminulat sila sa katotohanan sa pagsamba sa tunay na Diyos at sila ay may matibay na pananampalataya. At alam niya na nakakaigit ang Diyos niya kaysa mga Diyos ng Babylonians. Kaya nga po, makikita ho natin sa kwento kung papaano na si Daniel ay pinaniwalahan ng hari. At tandahan natin, nung una, nagsasalita ang mga kasama niya, anong sabi niya? Kailangan po ipaalam ninyo ang panahon. Parang nagalit ang hari. At mayroon pang dinugtong doon ng mga manghuhulang ito. Ang sabi nila, kahit sinong hari ay hindi gagawin na ipapapatay ang kanyang manghuhula at mga astrologists na kung saan. Sapagkat hindi naman niya sinaysay ang kanyang kwento. At walang haring magdedeklara na ganoon. Lalong nagalit ang hari. Bakit? Kasi nga yung pagsasalita nila parang iniinsulto pa nila ang hari. Pero itong si Daniel, nung siya'y lumapit, mayroon siyang pagpapakumbaba. Kaya di ho ba sa aklat ng Proverbs 15:1, anong sabi ng Proverbs 15:1? Sabi nga, a gentle answer deflects anger, but harsh word make temper flare. Ito ang sinasabi ng Psalms, na kung saan, kung ikaw ay mahinahon na nakikiusap, tiyak ikaw ay ahani ng pag-asa. Pero kung ikaw ay nagsasalita doon sa iyong termino na ikaw ay parang mayroong panunumbat at mayroong pagmamataas, tiyak, maglalaban kayo ng kausap mo. Amen. Matuto tayo na makipag-usap na kagaya ni Daniel. Kaya ang sabi ni Daniel,
nung sinabi niya sa hari at bibigyan mo pa po ako ng panahon upang aming itong maisaysay ang iyong panaginip. At ang sabi nga ni Daniel, umingi siya ng palugit. Pagkatapos niyang umingi ng palugit at ang hari, ang sabi naman ni Ariok na kung saan siya ay pinagbigyan. Noong panahon na si Daniel ay handa na at alam niya at binigay na ng Diyos kung ano ang kahulugan ng panaginip ng hari, siya ay pumunta kay Ariok na siya ay nakiusap na dalhin siya sa Haring Nebukadnezar. Kaya naman, nung siya ay lumapit kay Hari Ariok, ang sabi niya, Haring Nebukadnezar, dala ko na po ang tao na galing ng Juda na si Belteshazzar. Tandahan po natin ang pangalan, wag ko kayong palito kasi mamaya mayroong isang ari na Belshazzar. Belteshazzar o si Daniel na kaya niyang ibigay ang kahulugan ng iyong panaginip. Dito, makikita natin kung papaano sasaysayin ni Daniel ang panaginip ng hari. Kaya naman, Daniel sabi dito, he asked a little time to kind in chapter 6, in verse 16. Nagpunta dito sa ari si Daniel at nakiusap na bigyan pa siya ng panahon. Matapos payagan, umuwi si Daniel nga at pagkatapos na umuwi, nanalangin, nakausap niya ang kanyang tatlong kaibigan and then sila ho ay sinagot ng Diyos. Kaya si Daniel ay pinuri ang Diyos at pagkatapos ibinigay ang revelation ng panalangin ni Haring Nebukadnezar. And dito, sa 25 po, dago tayo sa 25, sa verse 25, mahaba-haba kasi ito eh. Sa sa verse 25 po dito, sabi nga ng ating kwento, Ariok took Daniel to the king at once and said, I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dream means. The king asked Daniel, also called Belteshazzar, are you able to tell what saw in my dream and interpret? And Daniel replied, pagmasdan po natin makiusap si Daniel. No wise man, sabi niya, enchanter, magician, or diviner can explain the king the mystery he asked about. But there is a God. Ito po ang pananampalataya ni Daniel. But there is a God, ang sabi niya. Pero mayroong Diyos. Kahit isa walang makapagbibigay ng kahulugan niya at makapanghula niyan. Pero mayroong isang Diyos. Mayroong Diyos, ang sabi ni Daniel. Mayroong Diyos, God in heaven who reveals mysteries is shown King Nebukadnezar what will happen in the days to come. Nagkaroon ngayon ng interes si Nebukadnezar habang pinapakinggan niya itong si Daniel. Hindi siya kagaya ng mga lumapit na parang walang pag-asa ang hari nang sila, kaya ang hatol niya ay papatayin ko kayong lahat. Kaya napasabang nga si Daniel. Kaya si Daniel nang gumawang parahan dito. At dito, ang sinabi ho ni Daniel, sabi nga niya sa 29, as your majesty was lying there, your mind turned to things to come, and the revealer of mystery shown you what is going to happen. As for me, this mystery has been revealed to me, not because I have a greater wisdom than anyone else alive, sabi yan, else alive, but so that your majesty may know that interpretation, that you may understand what went through your mind. Your majesty, look at there before you stood a large statue. Yan. Sinasabi na niya ngayon yung napanaginip niya. Large statue, sabi ko dito na, ikaw ay nakakita sa iyong harapan na isang estatwa na malaki. At nakita mo ito at ikaw ay natatakot. Kasi nga, ang ulo niya ay ginto. Sabi nga rito, no? Ang ulo niya ay ginto. Dito ho, sabi, the head of his statue was made of pure gold. Its chest and arms of silver, its belly and things of bronze,
its leg of iron, its feet partly of iron and partly of baked clay. While you were watching, a rock was cut out, but not the human hands. He struck the statue on its feet, iron and clay, and smashed them. Then the iron, the clay, the bronze, the silver, and the gold were all broken in pieces and became like a chaff of a threshing floor in the summer. Habang pinagmamasdan mo, mahal na hari, sabi niya, mayroong isang tipak na bato na naulog sa kabundukan at ito ay dumapo at ito ay nag-strike ito ay umatake sa paanan ng statue at ang statue ay natumba at pagkatapos noon, lahat noon ay lalusaw. Walang ginto, walang silver at maging walang clay. Ang kahulugan ho nito, ganito, sabi niya. Ang puro ginto, ikaw yon. Ikaw ang puro ginto sapagkat ikaw ang pinakamataas at makapangyarihan. At ang dibdib na kung saan ang bronze ay kasama dyan ang Medo-Persia. At ang sa ibaba naman po na kung saan na ito ay clay na may along bakal ay Roma. Na kung saan sila ay sa panahon natin ngayon, sila yung pinakamakapangyarihan. At dito, ang sabi pa niya, ang bato na ito ay umatake sa iyong paanan, sa paanan ng statue, ay yung bato na tinutukoy ang dakilang Diyos. Amen. So kahit gaano man kapangyarihan ang sinasabi ng statue na nakita ni Nebuchadnezzar, sa isang bato, ang sabi nga niya, nung umistrike ang batong ito, lahat ay natunaw at tila parang hipa na dinala ng hangin. Walang lahat, subalit ang bato ay naging isang bundok at sinakop niya ang buong lungsod. So dito, pinapakita ngayon ang pananampalataya ni Nebuchadnezzar na ito ay isang pananampalatayang pagano na bagamat siya ay makapangyarihan, ang lahat ng gusto niyang patayin, ang lahat ng gustong buhayin ay bubuhayin, ang lahat ng gustong ipromote ay ipopromote. Ganon siya kakapangyarihan. Subalit, winarningan siya ni Daniel sa kanyang pagkukwento, sa kaulugan ng kanyang panaginip. Makikita ho natin dito kung papaano na si Nebuchadnezzar ay nagkaroon ng takot at pagkatapos ay kanyang binigyan ng posisyon si Daniel. Dito po in verse 46, lundag tayo ng 46. The king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel and paid him honor and ordered that an offering and incense be presented to him. Bakit po nangyari ito? The king said, Daniel, surely your God is the God of gods and the Lord of kings and revealer of mysteries. So tama ang sinaysay ni Daniel. Amen. O Daniel, ang Diyos mo ay Diyos ng kataas-taasan, Diyos na makapangyarihan at Diyos ng mga Diyoses. Ibig sabihin, mayroon silang Diyos pero ang mga kasama niya, hindi nila ito na-interpret kaya sinabi niya, totoo nga ang Diyos mo ay Diyos na makapangyarihan. Siya ang tunay na Diyos ng mga Diyoses. So nakikita ho natin dito ngayon kung ano ang pinapakita ni Daniel at nakita natin kung papaano ang naging ugali ni Nebuchadnezzar. So bigla siyang bumaba ang kanyang kaisipan na kung saan sinamba si Daniel. Kasi nga, anong sabi ng mga enkantador ng una? Wala naman kasing makakapag-interpret yan kundi ang mga Diyos lamang eh. Kaya lang hindi sila nakatira dito sa lupa at hindi natin sila kasamang naninirahan dito. Sila ay nakatira kung saan ang kanilang kinaroroonan. Kaya tumatak sa isip ni Nebuchadnezzar yon. Nung naulaan ito ni Daniel, sumamba siya. Sinamba niya na tila parang Diyos si Daniel para sa kanya. Kasi nga, dabi yan, balikan mo natin, verse 46, the king Nebuchadnezzar fell prostrate before Daniel, paid him honor and ordered
that an offering and incense be presented to him. Pepayasukan niya pang insenso. Gawa niya talagang Diyos. Kasi yun ay ginagawa nila sa kanilang mga dioses. Pero nung maulaan ito, tumatak sa isip niya ang sinabi ng mga enkwentador na kasama niya at mga astrologists. Kaya siya ay sinamba bilang Diyos. Pero ituloy pa rin natin. Dito sa verse 48, then the king placed Daniel in a high position and lavished many offer gifts. Labis na eh. Labis na more pa. Sabi nga. Lavished more gifts, many gifts on him. He made him ruler over the entire province of Babylon and placed him in charge of all its wise men. Moreover, Daniel requests king appointed Shadrach, Meshach, and Abednego administrators over the province of Babylon while Daniel himself remained the royal court. So anong ginawa ni Daniel? Nung siya na-promote, naaalala niya ang kanyang mga kaibigan. Mahal na hari, mayroon po akong iilingin sa iyo. Total, ako'y pinromote mo. Isama mo na yung 3 kong kaibigan. Sila'y pamamalahan mo rin. At tandaan po natin, kapag po tayo ay binigyan ng posisyon, samantalain natin, kung bibigyan kayo ng posisyon sa gobyerno, piliin na ninyo kung sino ang makadiyos at i-recommenda na ninyo na isama nyo sila. Sa ganoon ay magkaroon na makadiyos na nakaupo sa gobyerno. Amen. Ito makita natin dito sapagkat ang pananampalataya ni Daniel, ang alam niya basta't nakakaigit ang aming Diyos kaysa mga Diyos nila. Kasi marami silang mga Diyos. Kaya because Daniel believes in God, he was able to reveal and interpret the and visions of the king's Daniel, promoted to the ruler and entire province of Babylon and in charge of all wise men. He received many gifts and also requested his 3 friends and promoted to the administrator over province of Babylon. Daniel was only 17 years old at that time when interpreted the dream of the king Nebuchadnezzar. So tandahan nun natin, sino ang tinutukoy ni Daniel doon sa rock na kung saan na ito ay ito ang pinakamakapangyarihan at gagawa ng kanyang kingdom na magpakailanman na hindi nayayanig. In Psalm 62 verse 6-8, ano ang sabi? The Holy is my rock and my salvation. He is the defense and my fortress, and I shall not be moved. Dito sa Psalm 62 verse 6-8. Yun ang tinutukoy ni Daniel. Kaya, pagkatapos naman po, dito, in Psalm 86 verse 8-10, among the gods there is none like you. Sabi niya, no deeds can compare with yours. All the nations you have made will come and worship before you. Lord will bring glory to your name, for you are a great and do marvelous deeds. You alone are God. Sino ho ang tinutukoy dito? Jesus Christ is our God, is our living God. He is the God today, forever, yesterday, and forever. Hindi ho naghihiba ang pagka-Diyos na kung kayo man ay mayroong hindi naiintindihan hanggang ngayon sa inyong buhay, gayahin ninyo si Daniel. Ingi kayo ng wisdom sa kanya. Ipagkakalob ng Diyos. Negosyo man yan, o relasyon sa pamilya, o ano pa man, ingi ka ng payo sa Diyos. Siguradong i-reveal niya kung ano ang gagawin mo, kapatid. At sabi, unfailing faith is having strong belief that there is only one Almighty God and you can fully depend on. Tandaan po natin, unfailing faith is having a strong belief that there is only Almighty God that can fully depend on Him. Dito po, pagkatapos po dito sa point 1, Daniel had unfailing faith in God because Daniel had a bold faith to warn the king about the consequences of the wickedness. Dito, makikita pa rin natin dito in chapter 4, Daniel in chapter 4, verse 4 to 27, Nebuchadnezzar was at home in my place, contented and prosperous. Sabi niya, ito ay talagang kontento na at sa sobrang yaman. I had a dream that made afraid. He was lying in the bed.
the image of the vision is passed through my mind and terrified me. So I commanded all the wise men on Babylon to brought before and interpret dream for me. Pangalawang panaginip na po ito. Tandaan natin sa istorya, sa kwento. Kasi hanggang tatlo at makakasalin pa po ito sa kanyang anak na si Belshazzar. So ang pangalawang panaginip niya, hindi rin siya mapakali. Anong napanaginip naman ni Nebuchadnezzar dito? Isang alaman na napakalaki at ito'y nakatubo sa gitna ng kanyang kaharian na kung saan ito'y umahabot doon sa kalangitan. Nakakita siya ng puno ng napakalaki at habot hanggang sa kalangitan. At puno ng dahon, namumunga ito ng sagana at napapakain niya mga tao, maging ang mga ibon ay sa kanya ay namumugad at doon naninirahan. Kaya naman, minsan, nahalala niya na kung saan si Daniel, siya ay nag-interpret ng kanyang panaginip. At pinatawag niya uli si Daniel. Pagkatawag niya kay Daniel, makikita ho natin dito kung papaano si Daniel ay nagbigay ho ng isang matatag na pananampalataya na warningan niya o pagsabihan niya ang hari. Sino na kaya ang nakagawa rito sa atin sa isang mataas na katungkulan na halimbawa, mayroon humingi ng payo, mga nasa posisyon. Sino na naka-enkwentro na pagsabihan mo ang isang mayor na lang o kaya kapitan na lang, kapitan ng barangay. Dapat po, bilang isang Kristiyano, kapag mayroong humihingi ng payo sa atin, kailangan wag na nating iliis ng konti, kundi tamakan mo na eh. Kapag siya ay humingi ng payo, sasabihin na bilang kapitan, anong gagawin, ingi po ako ng payo sa inyo, ano po ang mas maganda? Eh di tamakan niya, Kap, eh di patakbuhin mo ang iyong pamamahala na sa ilalim ng pamamahala ng Diyos, kailangan mayroon kang God-fearing, maging ang iyong kasama. Nahiintindi man o hindi man maintindihan, sasabihin mo na yon. Kailangan mo talagang ibulsay mo na yung bang kanita. Alway tang, ay Kap, sigurin gawan tamo, mga yan, mag-Bible study tamo, ay mga yan. Hindi ho. Kailangan, wag mo nang aksayayin ang panahon. Amen. Di takla mo rin bisa, tatakot lang pa rin nga. Alala pang espiritong Daniel. Dito, makikita natin kung paano si Daniel, siya ay may ginawang kakaiba. So, basahin nun natin. So, in chapter 4, verse 4 to 27, mahaba-haba na naman ito. Punta tayo, sabi niya sa verse 5. I had a dream that made me afraid. Sabi nga, yung binasa natin ito. And then, punta naman tayo sa verse 7. So, 6:6. So I commanded that all wise men in Babylon brought before me to interpret the dream for me. When the magician, enchanters, astrologers, and diviners came, I told them to the dream, but they could not interpret it for me. Hindi na naman nila ma-interpret. Hindi nila mabigyan ng kaulugan kung papaano na in verse 2 and 3, through, sabi nga dito, na mayroong bagay na ginawa itong si Daniel in verse 7. When the magician, enchanters, astrologers, divider came, I told them to do. And then, sabi ho dito sa verse 8, finally, ito, Daniel came into my presence and I told him to the dream, he has called Belteshazzar. After the name of my God and the spirit of the holy gods in him, I said, Belteshazzar, chief of the magician, know that the spirit of the holy gods is in you, and no mystery is too difficult for you. He is my dream, interpret for me. Sabi nga, bakit sinabi ni Nebuchadnezzar yun? Sapagkat alam niya, sa Diyos ni Daniel, walang mahirap. Amen. Kaya sinabi ng Diyos, mayroon bang mahirap sa akin? Noon nga si Sarah, sabihin niya, ikaw ay manganganak na. Katuwa ko na ngayon, manganak ko pa ka na. Bakit ka tumatawa? Sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi po ako tumatawa. Nagsinungaling pa si Sarah. Hindi, narinig kita, tumawa ka.
sa muli kong pagbabalik, magbubuntis ka. Pero sabi pa ng Diyos sa kanya, bakit? Mayroon bang mahirap sa akin? Walang mahirap sa akin. Sabi ng Diyos. Kaya nga, dito makikita natin ano ang kaisipan ni si Nebuchadnezzar. Ang espiritu ng totoong Diyos ay sumasayo, Daniel. So, kayo po kaya ay kinakitaan ng espiritu na ng Diyos at suya keka, nyapin malago ka. Ayan. Ang espiritu na ng Diyos, hakakit keka. Alam niyo po kung minsan may mga tao na naglalakad ka lang o sa aura mo, ang tao alam niya na ikaw ay mayroong Diyos na sinasamba. Amen. Kung minsan, baka yung iba, hindi sila gano'n ang tingin nila. Siguro, kapag hindi gano'n ang tingin ng tao sa'yo, ibang Diyos mo. Ay, Diyos na ninipera, mabilog yung lupa yan. Pero kapag nakikita ang mukha ng Diyos sa iyo, ibig sabihin, sasabihin na ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. So dito, ganito ang asta ni Nebuchadnezzar. At nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, babasahin pa rin ho natin. At nung binigyan na, Daniel also called Belshazzar was greatly perplexed for a time. Dito sa verse 18. Una ho natin sa verse 18 muna. Sabi sa verse 18, this is the dream that I, King Nebuchadnezzar, had. Now Belshazzar, tell me what the means of no one wise man in kingdom can interpret for me. But you can, because the spirit of the holy gods is in you. Ano sinabi niya sa, at tumili pa si Daniel dito Sabi niya, mahal na hari, in verse 19, mahal na hari, sana hindi mangyari sa iyo ito. Kaluguran niya pa lang, Daniel, Nebuchadnezzar, ulit pag-aral na Kaya kung minsan, atin niyang reminders, detang papag-aral luguran niyo rin papag-aral kayo. Ini kaya paya sabi niyo si Map. Gustong pag-aral na kayo, luguran niyo, laretang papag-aral kayo. Lawin niya Nebuchadnezzar, aluguran ng Daniel. Ano sinabi ng Daniel? Bagamat sabi na gumagawa ng hindi tama dito si Nebuchadnezzar. Mahal na hari, sana hindi po mangyari ito sa iyo, kundi mangyari ito sa iyong mga kaaway. Anong sinabi niya? Ang puno na sinasabi, ikaw yon. Sinabi niya, ikaw yon. Sapagkat sa iyo ay umaasa ang mga tao, ikaw ang pinakamakapangyarihan at ikaw ang pinakamataas at matayog. Kaya naman, ikaw ang sinisimbolo ng puno. Paano yun? Natakot ako, mayroong nagbabantay ng anghel. Pagkatapos ay pinutol at nagtira. Pagkatapos ay binalutan ng bronze ang natira. Ito po ang kahulugan niyon, ang sabi ni Daniel. Ang puno na maraming dahon, nagbubunga, at pagkatapos ay pinupugaran ng ibon, ikaw yon. Sapagkat ikaw ang pinakamakapangyarihan na hari. At nakuha mo na ang tarok ng iyong kapangyarihan. Kaya lang, ang mangyayari sa iyo kapag hindi ka nagbago, yan. Kaya ang point number 2 natin, ano sinasabi? Daniel had bold faith to warn the king about the consequences of the wickedness. Kapag hindi ka nagbago, ikaw ho ay magiging isip kagaya ng mga hayop sa parang kakain ka ng damo 7 taon na makakasama mo sila. Pero hindi pa rin nagbago si Nebuchadnezzar. Nangyari ang sinabi at ula ng panaginip ni Daniel, si Aring Nebuchadnezzar ay naging kagaya ng mga hayop kasama ang baka at kambing. 7 taon siyang natutulog sa labas ng kanyang palasyo, nangangain ng damo, at noong mapagtanto niya ang sinabi ni Daniel, subalit ang sabi ni Daniel, subalit, pagkatapos ng 7 taon, kung ikaw ho ay makaalala at ikaw ay magpapakumbaba sa Diyos, ibabalik ang iyong kaharian. Amen. Winarningan niya. Ngayon, nagkatotoo ang nangyari. Sa loob ng 7 taon, itong aring si Nebuchadnezzar ay kumakain ng damo. Baka na niya kinabien Habang binabasa ko ito, damo ang kanyang kinakain. Umaba ang kanyang mga kuko, nagkaroon siya ng balahibo at binabasa, sabi nga ng anghel, sa pagkaputol sa puno, ayaan niyong nababasa ng amog ang natirang tuod ng puno. At ito ay nangyari. Kaya naman, ang panaginip ay na-interpret pa rin
ni Daniel. At hindi lang ho yan, sinaway niya ang hari. Kaya tayo, kapag tayo ay mayroong kausap na kahit ano pang posisyon niya, sawayin natin. Amen. Talagang yalabisa, di takla mo rin Daniel. Sawayin natin, amen. Yun, miracle. Praise God. So dito, makikita po natin kung papaano sinaway ni Daniel. Sapagkat, ang sabi nga ng ating second point, then, in verse, lundag na po tayo. Dito na po tayo sa verse 24. This is the interpretation. Your majesty is this. Sabi nga, decree most high is issued against the Lord King. You will be driven away for the people. We will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and the drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by until you acknowledge that the Most High is sovereign over all kingdoms on the earth and gives them to anyone he wishes. Sabi nga, sorry. The command to leave a stump to the tree with its root means that your kingdom will be restored to you when you acknowledge that heaven rules. Therefore, your majesty, be pleased to accept my advice. Renounce your sins by doing what is right and your wickedness by being kind to the oppressed. It's made that then your prosperity will continue. Amen. Nangyari ho. At ito ay natupad. Amen. Daniel was about 45 to 50 noon. At the age na si Daniel noon ay mga 45 years old na nung sabihin niya ang hari. And then, sabi nga dito, Daniel was unafraid to tell the king about the wickedness and encourage to him to repent, acknowledge God's sovereignty, na kung saan all the interpretations of Daniel's about the king's dreams na nangyari sa kanya ng totoo. Kaya, tandahan po natin, tayo din naman kung tayo binigyan ng kakayahan ng Panginoon na tayo mag-rebuke sa mga nanunungkulan, gawin po natin. Pag pinatawag kayo sa barangay, ipakita ninyo na kayo'y Kristiyano at kayo'y kakaiba. Huwag kayong mag-compromise, huwag niyong i-compromise. Huwag niyo nang pabanguhin pa o ibola-bola ang tao, kundi sabihin niyo ng diretsahan. Amen? So, dito, in chapter 5, last dream. Hindi pala dream ito. Dito sa another king after Nebuchadnezzar is son Belshazzar. Ito, wag ko kayong palito. Belshazzar and Belteshazzar si Daniel. Belshazzar was also boldly rebuked by Daniel. Ang sabi ho rito, King Belshazzar gave a great banquet for 1,000 of nobles and drank wine with them. While Belshazzar was drinking a wine, he gave order to bring the gold and silver goblets to Nebuchadnezzar, his father, and taken to the temple of Jerusalem. Kwento ko na lang po ito, mahaba kasi ito. Kasi nung panahon na kubkubin ni Nebuchadnezzar, ang mga Juda, kinuha ang lahat ng laman ng templo. At dinala ni Nebuchadnezzar ang mga inumin o kagamitan ng templo sa kanyang mga Diyos-Diyosan. Pero itong kanyang anak, anong ginawa? Naglalasing. Kasama ang kanyang mga kabit, mga kaibigan. Ang daming concubines niya na mababasa ninyo. Pagkatapos, nagiinuman sila. At abang sila'y nagiinuman, dahil sagrado ang mga gamit na ginagamit nila, ibig sabihin, minamak nila ang Diyos. Kagamitan ng Diyos at pagkatapos ay gagamitin nila sa kanilang kalaswaan. Habang sila'y nagiinuman, itong si Belshazzar, bigla siyang natakot. Ang nangyari ay mayroong putol na palad na lumabas sa pader at nagsulat. At nang makita niya ito, punong-puno ng takot, kaya nga, nanginig siya at pinatawag niya ang mga encantador na astrology, yung mga manghula na naman, pinatawag niya at kasama dito si Daniel. Ang nangyari pa rito, sabi niya, eto, ipamalitaan nyo, patawag nyo lahat ng mga encantador natin. Patawag nyo ang mga manghula, patawag nyo yung mga lahat na pinaaral natin. At kung sino man makapag-interpret ng nakasulat sa pader, ay bibigyan ko siya ng mga pabuya at itataas ko siya bilang ikatlong pwesto sa ating kaharian. Pero anong ginawa ho ni Daniel dito? Ang ginawa ho ni Daniel, ang sabi niya, huwag mo na akong bigyan ng ano paman. Pero gayon paman, i-interpret ko
ang nakasulat sa pader. Dito, makikita po natin kung papaano si Daniel ay binigyan niya ng kahulugan ang nakasulat sa pader na kung saan ang sabi nga, suddenly the fingers in verse 5, fingers and humans appeared and wrote on the plaster of the wall near and lampstands in the royal palace. The king watched the hand and wrote is, face turned pale and was, namutla siya and frightened, his legs became weak and his knees were knocking. Then, sabi nga, sinumon niyo ang lahat ng encounters, astrologists, and diviners, balit wala ko silang may paliwanag. Then, all the king's wise men came, but they could not read the writing of the kings what it meant. So, in verse 9, ang sabi nga, nagmungkahi dito ang kanyang nanay, ang kanyang ang reyna. Ang sabi niya, bakit putlang-putla ka at natatakot? Di mo ba alam nung sa kapanaunan ng yung ama na mayroong isang makapagbibigay ng kahulugan ng lahat ng panaginip at ang pangalan niya ay Belteshazzar. At yan ay si Daniel na binigyan ng pangalan Belteshazzar ng iyong ama. Kaya nga, in verse 12, sabi rito, he did it because Daniel whom the king called Belteshazzar and was found have a keen mind and knowledge in understanding and also an ability to interpret dreams, explain and riddles and solve difficult problem. So dito po makikita natin in verse 13, so Daniel was brought before the king. Are you Daniel? Kung titingnan nun ninyo, bakit hindi niya kilala si Daniel? 45 to maalos mag-18 na pala rito. 80 years old na siya dito. Mag-80 years old na. And sabi nga dito, are you Daniel, one of the exiles for my father, the king brought from Judah? So dito, in verse 15, wise men and enchanters were brought for me and read writing and tell me what means, but could not explain. Now I have heard that you are able to interpretation and to solve difficulties problem. If you read this writing and tell me what this means, you will clothe purple and have a gold chain placed around your neck, and you will be the third highest ruler in the kingdom. In the kingdom. So, hindi nyo po naalata ang kwento. Bakit third sa kanyang tatay o sa kanyang ama, siya ang pinakamakapangyari, si Daniel, siya yung first command. Pero dito, itong anak niya, sabi niya, ikaw ang gagawin kong pangatlo. Pangatlong command. Ibig sabihin, matagal na panahon na si Daniel ay nawala muna sa palasyo. Kaya pinatawag siya. At ngayon, siya ang ginawang pangatlo. Ano ang sinabi? Dito, binasa ni Daniel ang kanyang nakita sa pader. Ang sabi nga dito na kung saan ang nakasulat ay in verse 24. Sabi nga, punta ho tayo ng verse 24. Verse 24. But therefore he sent an hand and wrote the inscription. This is the inscription that was written. Mene, mene, tekel, parsin. Sabi kagabi, akala nila, mani, mani, takal, pati asin. Hindi ho yun, ha? Mene, mene, tekel, parsin. So dito, here is what word means. Mene gods as number the days of your reign and wrote it to the hand. Tekel, you have been weighed on the scale and found wanting. Verse 28, Perez, your kingdom is divided and given by Medes, Persia. And that Belshazzar command, Daniel was clothed in purple, and a gold chain was placed around his neck, and he was proclaimed as a third highest ruler in the kingdom. Pero ang hindi niya alam sa gabi ring yun ay mamamatay itong si Belshazzar. Bakit siya namatay? Kasi nga ho, linusob sila ng Median Persia na kung saan ang sinabi ni Daniel. So dito makikita ho natin lahat ng panaginip ng hari hanggang ika-4 na hari ang pinagsilbihan ni Daniel, maging si Ciro. Ngayon, si Dario na naman. At pagkatapos nito, linusob ni Dario itong si Belshazzar.
Anong nangyari? Pinatay niya, inagaw niya ang kaharian. Pagkatapos niyang inagaw ang kaharian, na naagaw sa kanya, ang sabi nga, bago pala namatay itong si Belshazzar, kwento ko lang sa inyo, i-throwback natin. Ang sabi nga ni Daniel sa kanya, alam mo naman ang iyong ama na nung siya ay namuhay ng hindi mabuti, siya ay pinarusahan ng Diyos. Subalit ikaw ngayon nakakaiba ka sa iyong ama at pinagpapatuloy mo ang iyong kasamaan. Kaya ang sinabi niya, ito ang nakasulat sa pader. Mene, mene, tekel, parsin. Tinimbang ka, ngunit kulang. Ayan. Parang pelikula, no? Pelikula rin yan, ha? Tinimbang ka, ngunit kulang, ang sabi niya. At ang sabi niyang parsin, sabi niya, bilang na ang iyong paghahari. At that night, and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62. Daniel was already 80 years old when interpret a writing in the wall, boldly rebuked Belshazzar for as a wickedness. Despite Daniel's strong words against Belshazzar, the king still fulfilled his promise. And the very night, the king died. At si Daniel ay nakaposisyon ng third position sa power sa panahong ito. Last, ang daming panaginip na in-interpret niya. And lastly, at basahin lang muna natin, sabi ko, the Christian must be bold in proclaiming the faith. This is the human authority that should fear what should face. All people, even those the authority, and should boldly tell them that Jesus is the only Lord and Savior and our God. Amen. Tandahan po natin. In Acts 4:18-20, anong sinabi? Kailangan na ipagsabi natin, kung sasabihin ng mga tao na kung saan na tumigil na kayo sa inyong reliyon, kung hindi, kayo ay aming ipapakulong. At nung nagkaroon po ng COVID-19, gano'n ang banta nila sa atin eh. Bakit kayo nakabukas? Kailangan ipasara yan, kundi ipakukulong kayo. Pero makita po natin sa Acts 4:18-20, sabi, so they called the apostles back in commanded, and they never again to speak or teach the name of Jesus. But Peter and John replied, do you think God wants to obey you rather than Him? We cannot stop feeling about everything we have seen and heard. Hindi nyo kami mapapahinto na ipagsabi namin na si Kristo ang dakilang Diyos, na si Kristo ang mabuting balita. Amen. Baka naman kaya katamo, putang ay aso ya pa mo, kakawinging aso na kitang balena. Ay, katatana nga liwa, tana mag-Bible study. Ay, kabangis ni aso na, makinis katapakin yan. Aso ya pa ito. Pero dito, ano sinasabi? Tigilan ninyo, sabi niya. Kaya kapag kayo pinapahinto na i-share ninyo ang gospel, wag ninyong hintuan. Sino ang rirespetuhin ninyo? Ang Diyos ba o ang tao? Amen. Dito pinakita ni Pedro na kung saan ang susundin nila ang Diyos. In Acts 5:28-30, we gave the strict orders to never again to teach his name, his man name, he said, instead you have fulfilled the Jerusalem with your teaching about Him, and you want to make us responsible for His death. Kemburi yung sabihan, sabi na, ikaming pepapate kaya? Anong sinabi rito at hindi natakot? Si Pedro, anong sabi niya rito? But Peter and Apostle replied, we must obey God rather than any human authority. The God of our ancestors raised Jesus from the dead after you killed Him by hanging in a cross. Sinumbatan pang Pedro. Samantalang sila'y nagdidepensa, sabi nila, ibig sabihin kaming nagpapatay. Kayo ang nagpapatay sa Kanya, sabi niya. Pero siya ay nabuhay na maguli at binuhay uli ng Diyos. Amen. So, wag po tayong matakot, kagaya ni Daniel. Kung gusto nating manatili ang ating pananampalataya, magpakatatag tayo. At wag nating ikahiya ang ating Diyos. Amen. In Matthew 10:32-33, anong sabi? Everyone who acknowledges publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also
I will also deny before for my Father in heaven. Kung ikinaiiya mo ang mabuting balita at ipagsabi kapatid, ikaw ay magkakaroon ng problema sa langit. Amen. And last, bilisan ko na po kasi wala ng oras. Last. And dito, unfailing faith is a being bold of tell word that Jesus Christ is the only Lord and Savior. Daniel had unfailing faith of God is because Daniel had an unwavering faith not to compromise his integrity even it would cost him. So, Daniel chapter 6, Daniel in the dens of lions, ano sabi? Dito, si Aring Darius to appoint 120 satraps and rule throughout the kingdom with the 3 administrators over, one was Daniel. At ikwento ko na lang po sa inyo ito. Nung panahon yon na pagsakop ni Darius, kinuha si Daniel. Pagkatapos, si Daniel ay binigyan rin ng posisyon. At kumuha rin siya ng 3 mayroong posisyon. Pero itong 3 may posisyon na ito, kinaiinggitan nila si Daniel. Tinitingnan nila, wala silang, kahit gusto nilang butasan si Daniel sa administrator na kanyang ginagampanan, hindi siya mabutasan. Sapagkat si Daniel ay totoong matapat sa Diyos. Amen. Kaya anong ginawa nila? Umisip sila ng paraan. Wala tayong ibang pwedeng ikaso sa kanya kung hindi yung kanyang reliyon sapagkat sa loob na 3 beses, isang araw siya ay nananalangin at lumuluhod. So anong ginawa ngayon ng mga pinili ni Darius na kasama niya? Ganito ang gagawin natin, lansiin natin ang hari. At sila ay nagpapirma ng decree. Anong decree ang kanilang pinapirma? Aring Darius, mula ngayon ikaw ang Diyos sa loob ng 1 buwan. Pagkatapos, ang lahat ay sasamba sa iyo. Pag hindi sumamba sa iyo, kailangan ipatapon natin siya sa kinalalagyan ng mga leon at ipakain siya at ipapatay. Ngayon, nung nag-issue ng decree, itong si Aring Darius, na alam naman niya na matapat si Daniel, binigay niya ang pamamahala kay Daniel at saka sa mga 3 na kanyang pinili. Subalit, nalansi ang hari na hindi niya alam na pirmaan niya ito. Kaya anong nangyari? Minsan, sa loob ng 1 buwan, sapagkat si Darius ang Diyos na ginawa, si Daniel naman, habang sumasamba ang mga tao kay Aring Darius, sa harap ng Jerusalem, ng bintana, siya'y lumuluhod at nananalangin. Kung meron lang sigurong cellphone nun, pipicturean si Daniel at ipapakita sa kanya. Pero hindi ganun ang nangyari, nagsumbong ang 3. Aring Darius, di ho ba na gumawa tayo ng kasulatan? Yung decree na iyong pinirmaan at sinelyuan ng iyong singsing? Oo, sabi niya. May lumabag na isang tao. Sino? Si Daniel. Alam niyo po ba si Aring Darius, nung mabalitaan niya si Daniel ang lumabag, siya'y nalungkot. Lubang nalungkot si Aring Darius. Sapagkat alam niyang si Daniel ay isang taong matuwid. Kaya naman nung minsan, ang sabi niya, nag-isip ng paraan si Aring Darius na kung saan na hindi mamamatay si Daniel. Pero itong mga walang ginagawa sa pamahalaan na tinitingnan at paninira kay Daniel, pinuntaan ng hari, ang sabi niya, tandaan niyo po, meron kayong pinirmaan. Ang utos ng hari ay hindi mababali. Ang decree ng hari ay hindi mapasubali. At binasa ni Darius. At sabi niya, kung ganoon, kunin niyo si Daniel. Iagis niyo siya doon sa mga leon. Nung pagkaagis doon kay Daniel, isinara na at ginulong na ang pinto ng mga leon. Gabi na hindi makatulog si Aring Darius. Umiiyak siya. At pagkaiyak niya, alam niya na matuwid si Daniel. Subalit, dito sa last verse na lang po, kasi wala nang oras, mahabol tayo. Dito, sabi nga, basahin ko lang ang isang verse 10. Verse 10 muna, kahit na isa lang. Now, when Daniel learned that this decree had been published, he went home to upstairs room and a window open toward Jerusalem. 3 times a day, he got down on knees and pray, giving thanks to his God.
just he had done before. Alam niyo po, hindi siya nagbago. Daniel had unwavering faith. Hindi na-wave ang kanyang pananampalataya. Not compromise his integrity, even would cost in his life. At anuman ang kahiinat na niya, hindi nagbago sa kanyang pananampalataya. Nananalangin pa rin siya. Kaya naman, ang nangyari, noong siya ay nasa kulungan ng mga leon, umiiyak itong si Aring Darius sa kanya. Anong sabi ni Aring Darius nung siya ay kinaumagaan at madaling araw pa ay pagsikat pa lang ng araw, pumunta na doon sa kinalalagyan ng leon. Ang sabi niya sa verse 20 muna, para sa ganon. When he came near to the den, he called to Daniel in anguished voice, Daniel, servant of the living God, as your God whom you serve continually, been able to rescue you from the lions? Ito ang pagtawag ni Aring Darius. Sumagot si Daniel. Anong sabot ni Daniel? Dito, Daniel answered, May the king live forever. My God sent an angel and shut the mouth of the lions. Amen. Ano sinabi niya? Mabuhay ka, mahal na hari. Sapagkat ang pagdadala nyo rito, alam ng Diyos na ako hindi nagkasala sa iyo. Tinikom ang mga bibig ng leon at hindi man ako na ano. At sobrang tuwa si Darius at tinawag niya, ilabas nyo si Daniel. At pagkatapos siniyasat, nigalos ng mga kuko ng leon. Ay wala. Sapagkat ang sabi nga, ang ating protektor, ang ating dakilang Diyos. At alam ni Daniel yon. Kaya kapatid, di ko alam kung ano ang inyong kinatatakutan o bagay na gusto mong arapin na kasama mo ang Diyos. Sigurado ang proteksyon ng Diyos ay nasa sayo kapag ikaw ay nagpakatatag at hindi nag-wave sa iyong pananampalataya. Ganon ang nangyari kay Daniel. Ito ang aral na nakuha natin sa umagang ito para kay Daniel sa atin na kailangan na ito'y tumimo sa ating puso. Tao rin si Daniel at mga nakaraang panahon sapagkat kiniklaim natin ang Diyos natin, siya ang Diyos noon, Diyos ngayon at magpakailanman. Siya si Kristo na hindi nagbabago. Amen! Daniel is already in his midst of 80s at that time when he was thrown into the lion dens. From his youth to his old age, Daniel's faith never wavered. His faith continued to grow stronger. What about you, kapatid? Tayo kaya? Anong edad na tayo ngayon? Mula nung nakilala natin at tinanggap natin ang ating first love kay Jesus, huwag nating itong kalimutan. Ang ginawa ni Daniel, mula nung makilala niya ang buhay na Diyos, ang first love niya, hanggang 80 years old, hindi nag-wave ang pananampalataya ni Daniel. Ito ang hinahanap ng Diyos sa atin. Bawat isa sa atin ito ang kanyang tinitingnan na ang first love mo ay hindi magbabago hanggang sa 90s o 100 bago ka man umuwi sa Kanya, kinakailangan ng pananampalataya mo ay panatiliin mo sa Diyos. Sapagkat mayroon tayong pweba na nauna sa atin, si Daniel na kung saan hindi na-wave ang kanyang pananampalataya at siya ngayon ay iniligtas ng Diyos kung papaano ang pangako ng Diyos. Ang sabi nga sa Isaiah 41:10. So, do not fear, for I am with you. Do not dismay, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ang sabi ng ating Diyos. Isaiah 46:4, I will be your God throughout your lifetime. Kahit na maputi na ang buhok mo, kapatid, until your hair is white with age, I made you and I will care for you. I will carry you along and save you. Ang sabi ng ating Diyos. Hallelujah! Kaya kapatid, never worry about the situation. Be strong to behold. Bold and never waver in your faith in God
He will always be there to protect and saves you. Tandahan po natin, hindi sinungaling ang ating Diyos. Ire-rescue ka niya. Anuman ang kalagayan mo. The unfailing faith of Daniel. Daniel had an unfailing faith in God's because Daniel had a strong faith that his God was much more powerful than the gods of Babylon. Naniwala siya na higit na makapangyarihan ang Diyos niya. Daniel had a bold faith, warned the king about the consequences of the wickedness. Matapang siya na kung saan na ipagsabi ang katotohanan at imulat ang katotohanan sino man at anuman ang posisyon niya. Daniel had an unwavering faith not to compromise the integrity even if it would cost him in their life. Kaya kapatid, sa umagang ito, lahat ng ating narinig ay ipamuhay natin upang sa ganoon, ang unang pag-ibig natin kay Kristo ay mapamalas natin sa lahat ng panahon sa Kanyang harapan. Sige po, tayo po ito.